Sa ika-28 siglo, ang dating International Space Station ng Earth ay nagsimulang makipagtulungan sa mga nilalang mula sa ibang planeta, na bawat isa ay may dalang sarili nilang istasyon at ikinakabit ito sa istasyon ng Earth. Unti-unti, lumaki ito at naging isang multikultural na lungsod na tinawag na Alpha, na tinitirhan ng milyon-milyong uri ng nilalang mula sa libu-libong iba't ibang planeta. Lumaki ito ng husto na, sa katunayan, inilipat ito sa malalim na kalawakan, para maabot pa ang mas marami at magpatuloy sa paglaki. Para mapanatili ang kapayapaan sa ganito kalaking populasyon, lumikha ang UHF, United Human Federation, ng isang dibisyon ng pulisya. Makalipas ang 400 taon mula nang mailipat ang Alpha sa malalim na kalawakan, ang planetang Mal ay namumuhay sa kapayapaan ng walang anumang pakikipag-ugnayan sa ibang lahi, nangingisda ng mga perlas na naglalaman ng napakalalaking dami ng enerhiya at gumagamit ng isang espesyal na hayop na kilala bilang converter para paramihin ang mga ito. Hanggang isang araw, may mga guhong nagsimulang bumagsak mula sa langit kasama ang iba't ibang mas maliliit na sasakyan at isang napakalaking spacecraft na nagdulot ng isang pagsabog, na nilipol ang bawat nilalang sa planeta. Ang mga pinuno ng tribo at isang malaking bahagi ng kanilang populasyon ay nakapagtago sa loob ng isa sa mga sasakyan, ngunit dahil isinara nila ang pinto at aksidenteng nabasag ang kandado, naiwan nila sa labas si Prinsesa Liho Manal habang namamatay ang planeta sa paligid niya. Bago pa siya tuluyang tanggayan ng pagsabog, pinalaya niya ang kanyang kaluluwa sa isang alon ng enerhiya, umaasang maipapasa ang kanilang mensahe. Naabot ng alon si Major Valerian ng UHF, na noon ay umiidlip sa isang holographic na dalampasigan sa kanyang barko. Naglalakbay siya kasama ang kanyang kapareha na si Sergeant Laureline, na gusto niyang maging karelasyon, ngunit patuloy siyang tinatanggihan nito dahil itinuturing siya nitong babero na may problema sa commitment. Hiniling niya sa AI ng barko, na si Alex, na i-scan ang kanyang utak, at kinumpirma nitong nakatanggap siya ng mga panlabas na alon na maaaring nagmula sa kasalukuyan o sa nakaraan at mula saan man sa universo. Naglakbay ang dalawa patungong planetang Kyrian, kung saan nakatanggap sila ng mensahe mula sa Defense Minister na humihiling sa kanila na iligtas ang huling converter ng uri nito at dalhin ito sa Alpha para sa isang top secret na operasyon. Paglapag nila at makapagpalit ng mga damit na magpapamuka sa kanilang mga turista, nakipagkita sila kay Major Gibson at sa kanyang koponan, na tutulong sa kanila sa misyong ito. Si Valerian ay papasok ng palihim sa isang virtual na pamilihan at makikipagkita kay Laureline sa isang drop point para gawin ang paglilipat, ngunit bago sila magsimula, hiningi ni Valerian kay Laureline na pakasalan siya bilang patunay na hindi siya takot sa commitment. Hindi siya sineryoso ni Laureline, at pinaalis siya ng walang sagot maliban sa isang halik sa pisngi. Ang malaking pamilihan ay nasa ibang dimensyon, kaya para makapasok dito, kailangang magsuot si Valerian ng isang espesyal na helmet at guantes. Pagpasok niya, sinuwi niya ang mga patakaran at pumasok sa isang lugar kung saan hindi pinapayagang pumasok ang mga tao, para makipagkita kay Sergeant Cooper, na nagbigay sa kanya ng isang pares ng salamin na ipapalit sa helmet na ito para makapasok sa isa pang dimensyon, pati na rin ng isang baril, isang cube para magamit ito, at isang mabilis na pag-scan ng kanyang katawan, para gawin siyang hindi nakikita. Hindi natutuklasan at hindi nakikita, pumasok si Valerian sa isang kaina-hinalang tindahan kung saan sinusubukang ibenta ni Egan ang converter sa dalawang alien na kamukha ng mga nilalang sa kanyang panaginip kapalit ng mga espesyal na perlas na iyon. Sakam si Egan at humihingi ng mas marami pa, at dahil hindi sila magkasundo, lahat ng naroon ay nagbunot ng kanilang mga baril sa isa't isa, kasama na si Valerian, kaya nabunyag ang presensya niya sa likod ni Egan. Samantala, nagmaneho si Laureline at ang koponan papunta sa likod ng pader na nakapalibot sa pamilihan at binaril ang gwardya sa bantayan gamit ang isang espesyal na baril na nagbibigay daan sa kanila na kontrolin ang bawat galaw nito. Pagkatapos, gumawa sila ng butas sa pader para makadaan si Laureline at makipagkita kay Valerian sa drop point gamit ang isang espesyal na kahon na inactivate niya sa tabi nito, na nagpapakita nito sa kabilang dimensyon. Nang mailagay na ni Egan ang converter sa kahon, inactivate ito ni Laureline at dinala pabalik sa van, ngunit nanatili pa si Valerian ng ilang sandali para kunin din ang espesyal na perlas. Sinubukan niyang umalis ng tahimik, pero ang lumulutang niyang kamay ay nakaagaw ng atensyon sa asong alien ng mga gwardya at nilundag siya nito, kaya nagsimulang magpaputok ang lahat. Napansin ni Laureline na nasa panganib si Valerian at inalerto niya ang koponan, na nagpadala kay Cooper bilang backup at inatake rin ng aso. Dahil halos hindi siya nakikita, nagawa ni Valerian na makatakas mula sa tindahan,
pero sira ang box pad at hindi siya makaalis sa dimensyong iyon. May isang gwardya na nakakita sa kanya na naglalakad sa pamilihan at hinabol siya, pinaputukan siya ng sunod-sunod na magnetic na metal na mga bola na dumikit sa kanyang kahon na may bigat na dahilan para lumubog siya sa isang manhole. Bumagsak siya sa loob ng isang arcade, kung saan nakakita siya ng isang maliit na bata na may larwang baril. Ginamit ni Valerian ang pagkakataong ito para ibigay sa bata ang isa sa mga magnetic na bola, na pinaputok ng bata sa isang kalapit na alien, at dahil sa magnetismo, sinundan ng lahat ng iba pang bola ang unang tama. Malaya na ngayon si Valerian mula sa sobrang bigat at muli siyang nakatayo, pero aksidente niyang napaiyak ang bata at nauwi siya na hinahabol ng magulang nito sa buong pamilihan. Tumakbo siya hanggang sa mabangga niya si Laureline, na inayos ang kahon mismo bago muling mahanap ng mga gwardya at ng aso si Valerian. Hindi pa tapos ang kanilang problema, dahil natukoy na sila at nagpapadala si Egan ng mas malaking nilalang para habulin sila. Nagmamadaling lumabas ang dalawa mula sa pamilihan habang ang alien na nasa ilalim ng kanilang kontrol ay pinaputukan ang nilalang para ilayo ito hanggang makabalik ang lahat sa kanilang sasakyan. Madaling naabutan sila ng halimaw habang umaalis sila at tumalon ito sa kanilang van, kaya pinaputukan ito ng koponan pero walang epekto. Nagpa siya si Valerian na tawagan si Alex at papuntahin ang AI ang kanilang barko, kaya tumakas sila ni Laureline sa bintana at ligtas na tumalon papasok sa kanilang sasakyan. Sumunod ang nilalang at tumalon din dito, pero nadulas at nahulog nang bumilis ang barko para umalis sa exospace. Habang inilalagay ni Laureline ang converter sa isang treatment capsule, ipinagawa ni Valerian kay Alex na suriin ang perlas, at natuklasan nilang naglalaman ito ng napakalaking dami ng kapangyarihan. Nang hanapin nila ang planeta sa sistema, lumabas ito na may restricted access. Pagkatapos sumama sa kanya ni Laureline sa deck at muling hindi pinansin ang alok niyang kasal, nakarating sila sa Alpha, kung saan binigyan sila ng VIP access dahil sa converter na dala nila. Nakipagkita sila kay General Octobar, na nagsabi sa kanila tungkol sa isang radioactive na zona na natuklasan sa gitna ng istasyon. Nagpadala na sila ng mga drone at espesyal na mga sundalo, pero wala ni isa ang nakabalik ng buhay. Kontaminado ang lugar at lumalaki ito araw-araw, kaya kailangan nila itong tapusin bago nito sirain ang buong istasyon. Dumating noon si Commander Oren Fillet kasama ang kanyang personal na hukbo ng mga K-Trans droids, na balak niyang dalhin sa kanyang pulong kasama ang Security Council, pero dahil sa isang tawag mula sa Defense Minister, kinuha niya sina Valerian at Laureline bilang kanyang mga bodyguard sa halip. Bago pumunta sa pulong, dumaan muna si Fillet para tingnan ang isang bihag niya, isang alien mula sa planetang Mo na pinahihirapan para makakuha ng impormasyon. Wala silang nakuha mula rito, kaya inutusan ni Fillet ang kanyang mga tauhan na patayin ito kung wala pa rin itong sasabihin sa loob ng isang oras. Pinaalalahanan din niya ang kanyang mga K-Trans kung ano ang gagawin kung hindi magiging maayos ang operasyon. Dinala ni Laureline ang converter sa pulong dahil gusto ni Fillet na gamitin ito bilang posibleng baraha sa tawaran, pero tumanggi siyang ibigay ito at iningatan niya ito sa sarili niya. Pumasok si Valerian sa silid kasama si Fillet habang sinasabi nito sa konseho ang tungkol sa problema ng kontaminasyon, at si Laureline ay naghintay sa labas, binabantayan ang pinto. Bigla siyang nilapitan ng tatlong maliliit na alien, ang mga Dogan Dagwas, na nag-aalok ng kanilang serbisyo sa kanya. Tinanong niya sila tungkol sa planetang Mal, at sinabi nilang isa itong sensitibong paksa na eksperto noon si Major Samke, pero namatay siya 3 taon na ang nakalipas sa misteryosong mga pangyayari. Sinabi rin nila sa kanya na susubukan ng mga mersenaryo na nakawin ang converter, bago pa magsimulang tumunog ang isang alarma. Dumadaan ang mga umaatake sa mismong mga pader at hindi sila makita ng konseho o ng mga AI, at nang subukan ng mga opisyal sa command room na lumikas, natuklasan nilang walang kuryente at sila ay nakulong. Sumama si Laureline kay Valerian at magkasama nilang sinubukang ilabas si Fillet, pero biglang sumabog ang pader at isang grupo ng mga alien mula sa Mal ang pumasok sa silid, pinaputukan ang lahat ng isang malagkit na substansya na bumabalot sa kanila ng parang kapon. Napansin ito ni Valerian at naglagay siya ng isang kapsula sa kanyang bibig bago pa siya matakpan, at umalis ang mga alien makalipas ang ilang minuto na dala ang nakakapon na si Fillet. Pagkaalis nila, mula sa kapsula ni Valerian ay lumabas ang isang spider droid na pumutol sa kapon at pinayagan siyang magising at makatakas. Pagkatapos, iniligtas niya si Laureline at ibinigay sa kanya ang kanyang kutsilyo para mailigtas niya ang iba habang hinahabol naman niya ang mga alien at si Fillet. Bumalik ang kuryente sa command room at sinubaybayan ni Laureline si Fillet at ang mga dumukot sa kanya sa screen, ipinapasa ang mga direksyon kay Valerian sa pamamagitan ng communicator.
Ang tanging paraan para maabutin sila ng mabilis ay ang dumaan sa isang pader, kaya binasag ito ni Valerian gamit ang kanyang suit at tumakbo siya sa 12 ng iba't ibang environmental na lugar hanggang sa masando siya ni Alex sa kanilang barko, dahil sumakay na rin sa isang sasakyan ang mga alien. Nagsimula ang isang habulan na may mataas na bilis, at pinaputukan sila ni Valerian, pero ang barko ng kalaban ay biglang nahati sa daan-daang mas maliliit na sasakyan. Sinundan ni Valerian ang isa na sa tingin nila ay kinaroroonan ni Philip, pero masyadong malaki ang kanyang barko para makasabay dito sa makikitid na daan ng tinatahak nito, kaya gumamit siya ng skyjet sa halip gamit ang kawit nito para kumapit sa barko ng kalaban at sundan ito saan man ito magpunta. Sa kasamaang palad, dahil dito ay nawalan siya ng kontrol at nahila papasok sa dead zone, at tuluyang nawalan ng lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan si Laureline sa kanya. Gusto niya sanang puntahan at iligtas siya, pero ipinagbawal ito ni General Barr at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan siya. Bago pa siya tuluyang dalhin, nagawa niyang maghasik ng pagdududa sa isip nito, bakit may mga alien mula sa isang nawasak na planeta rito, at bakit nila iniligtas ang buhay ng konseho kung talagang masama sila. May isang taong nagsisinungaling sa kanila. Nang mawala na siya sa paningin, tiningnan ni Barr ang planetang Mal sa database at natuklasan niyang kahit siya ay hindi makaka-access sa antas na iyon ng classified na impormasyon. Sa paglabas ng command room, nagkunwari si Laureline na tumutulong sa mga gwardya sa pagsasabing dapat nila siyang posasan, kaya nang lumapit sila, hinawakan niya ang mga ito at binugbog hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos, nakipagkita siya sa mga Dogon Dagos at pinasama niya ang mga ito sa kanya papunta sa eksaktong kinaroroonan ni Valerian. Magkasama silang apat na pumunta para makita si Bob, na siyang magdadala sa kanila para mangisda ng isang napaka-espesyal na bagay, isang Cortex jellyfish. Sumakay si Laureline sa kanyang submarino, na nagdala sa kanya sa malalim na ilalim ng tubig sa paghahanap ng mga bromosaur, mga higanteng nilalang na may dalang mga jellyfish sa kanilang mga likod. Ginamit ni Bob ang mga espesyal na kuko ng submarino para kunin ang jellyfish mula sa isang bromosaur, na napatunayang nangangailangan ng higit pa sa isang malakas na hila, kaya nagalit ang mga nilalang. 3 bromosaur ang nagsimulang humabol sa kanila sa ilalim ng tubig, pero sa kabutihang palad, sapat na mabilis ang submarino at nagawa nilang iwan ang mga ito nang dumaan sila sa isang makitid na daan. Pagbalik nila sa lupa, ipinaliwanag ng mga Dogon Dagos sa kanya na kailangan niyang ilagay ang jellyfish sa kanyang ulo at hayaan itong ipakita sa kanya ang hinahanap niya, pero hindi niya ito dapat gawin ng lampas sa 1 minuto o magsisimula itong kumain ng kanyang mga alaala. Sinunod ni Laureline ang kanilang mga tagubilin at itinulak ang kanyang hangganan, na natili sa ilalim ng jellyfish ng 1 minuto at 10 segundo hanggang sa makita niya ang kinaroroonan ni Valerian, isang karatula na nagsasabing L630 ESUL deactivated, na kinumpirma ng mga Dogon Dagos na level 630 is iyon. Pag-alis niya para iligtas ang kanyang kapareha, ang mga Dogon Dagos naman ay pumunta kay General Barr para ibenta sa kanya ang impormasyon tungkol sa alien na bihag na itinago ni Philip. Agad niyang inaresto ang lahat ng mga lalaking sangkot sa interogasyon at sinubukan niyang tulungan ang taga-Mal, pero pinasabog nito ang sarili niyang katawan para magpadala ng mensahe, gaya ng ginawa ng prinsesa, matapos sabihin kay Barr na inaatake nila sila dahil nasa UHF ang kailangan nila. Nang patakbuhin ng kanyang assistant na si Sergeant Neza ang DNA ng alien sa kanilang database, nalaman nilang wala roon ang species na ito, na ang ibig sabihin ay hindi sila kailanman umiral o may nagbure sa kanila mula sa kanilang mga tala. Dumating si Laureline sa level 630 East at, matapos maingat na maglakad sa isang mabatong lugar, natagpuan niya si Valerian na walang malay sa lupa. Gin-icing niya ito gamit ang espesyal na gamot at matapos ang isang nakakatawang pagtatalo, naglibang siya sa panonood ng mga paru-paro habang inaayos naman ni Valerian ang kanyang sasakyan. Ang hindi niya alam ay hindi lahat ng paru-paro ay totoo, ang ilan ay pain lamang, at nang mahawakan niya ang isa ng hindi niya alam, nahuli siya ng isang primitibong tribo, ang mga Bolan Bathors ng planetang Gora, at dinala siya sa kanilang restricted na lugar. Sadyang hinawakan ni Valerian ang isang paru-paro para mahuli rin siya, pero binaril niya ang hamuli sa kanya at nagtago siya sa likod ng isang pader habang muli siyang nakipag-ugnayan kay Alex. Sinabi sa kanya ng AI na ang tanging paraan para makapasok ng hindi nagdudulot ng isang diplomatikong gulo ay ang makahanap ng isang glamapod. Ngayong nakalabas na si Valerian sa dead zone, muli na siyang natutunton ng UHF. Sinabihan ang mga gwardya na huwag siyang saktan, hanapin at tulungan lamang siya, kaya naging madali para sa kanya na takutin ang isang opisyal at kunin ang isang espesyal na invisible na baril mula rito bago niya ito patulugin at pumasok sa Paradise Alley.
May iba't ibang mga human call girls na nag-aalok ng kanilang serbisyo sa kalye, pero pumunta si Valerian sa isang espesyal na club at hinanap si Jolly the Pimp para humingi ng isang glamapod, isang uri ng alien na kayang magbago ng anyo sa kahit ano ang gusto nila. Dinala ni Jolly si Valerian para panoorin ang palabas ni Bubble, na sumasayaw habang patuloy na nagpapalit ng anyo, at matapos itong magtapos, inilabas ni Valerian ang kanyang baril, pinatulog si Jolly, at nakipagkasundo kay Bubble, na isang illegal na immigrant. Kung tutulungan niya siyang hanapin si Laureline, bibigyan niya siya ng legal na pass at kalayaan mula sa club. Tinanggap ito ni Bubble at inilabas sila roon sa pamamagitan ng pagtatago kay Valerian sa loob ng kanyang malajeli na katawan at pagbabago ng anyo bilang si Jolly. Ito rin ang parehong taktika na ginamit nila para makapasok sa lugar kung saan bihag si Laureline. Kailangan lang magbago ng anyo ni Bubble bilang isang Bolan Bathor. Samantala, sinubukan ni Laureline na makipag-usap sa kanyang mga bumihag sa kanya pero walang nangyari. Patuloy lang silang nagpapakita sa kanya ng mga damit para pumili siya ng isa. Nauwi siya sa isang puti na may malaking sombrero na may butas sa tuktok ng kanyang ulo at isinama siya sa hanay ng mga taga-silbi na nagdadala ng pagkain sa kanilang emperador, kung saan nakasingit na rin sina Bubble at Valerian. Ayaw ng emperador sa lahat ng pagkaing inihain sa kanya, kasama na ang kay Valerian. Kaya umalis siya sa hanay at pinanood si Laureline na kumuha ng kanyang turn mula sa likod ng mga gwardya. Ang ulam ni Laureline ay isang lemon lang, na piniga ng emperador sa ibabaw ng kanyang ulo bago maglabas ng isang espesyal na kasangkapan para buksan ang kanyang bungo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Valerian at hinampas ang isang gwardya gamit ang kanyang tray para nakawin ang mga sandata nito at labanan ang iba pang mga alien, pati na ang pagtalon sa emperador para patayin ito. Malaya na, ninakaw din ni Laureline ang isang espada mula sa isang katawan, at kasama si Bubble, tinulungan nila si Valerian na labanan ang mga gwardya, pero patuloy pa rin silang dumarami. Nagpasya si Valerian sa isang mabilis na plano, hinawakan niya ang kamay ni Laureline at nagkunwaring susugod, pero sa totoo lang, nahulog sila kasama si Bubble sa loob ng isang manhole at sa isang bagong lugar. Bumalik sa command room, kinausap ni General Barr ang Defense Minister at humingi ng access sa mga classified na file ni Philip na ibinigay sa kanya matapos ang kaunting pag-aalinlangan ng ministro. Ang file tungkol sa planetang Mal ay nagsasabing ito ay nasira ng hindi sinasadya sa panahon ng isang digmaan, at na ang planeta ay hindi tinitirhan, na malinaw na mali. Nang subukan niyang alamin kung sino ang namuno sa ganitong mapaminsalang operasyon, nalaman ni Barr na ito ay, muli, classified. Ang isa pang bagay na nagsisimula ng magpabuwisit sa kanya ay ang palaging presensya ng mga K-trons na naprogram ni Philip at siya lang ang maaaring magpauwi sa kanila. Nahulog sina Valerian at Laureline sa isang higanteng basurahan at natuklasan nilang nasugatan si Bubble. Sa laban, ang huli niyang mga salita kay Valerian ay ang hiling na alagaan niya ng mabuti si Laureline bago maging alikabok ang kanyang katawan. Nagsimulang maglibot ang dalawa, kahit na iginigiit ni Valerian na alam niya kung saan siya pupunta, o kahit papaano, parang ganon. Inamin niya na ang kaluluwa ng prinsesa na nasa loob niya ay gumagabay sa kanya sa buong panahon. Nauwi sila sa loob ng dead zone, pero wala namang nangyari sa kanila. Ang panganib ng kontaminasyon ay palaging kasinungalingan lang. Iniisip ni Valerian na talagang alam ni Philip kung ano ang nasa likod ng kumikislap na pader na kanilang nakaharap, ang mga taga-Mal na naghihintay sa kanila. Nakilala nila ang mga pinuno, na nagkwento sa kanila ng nangyari noong kakilakilabot na araw na iyon ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng malaking pagsabog, naanod sila sa kalawakan sa loob ng maraming taon, sinasadyap ang kung ano ang kaya nilang makuha sa sasakyang kanilang tinakasan at inaaral ang lahat ng agham sa database nito para maibalik ito. Isang araw, nasadyap sila ng mga scrap dealer, na kalaunan ay ibinenta ang kanilang kargamento sa istasyon ng Alpha, at nanatili silang nakatago rito habang patuloy na nagkakaroon ng kaalaman at nagtatayo ng isang bagong sasakyan na magpapahintulot sa kanila na muling itayo ang kanilang tahanan sa isang bagong planeta. Ang tanging kulang sa kanila ay isang converter at isang perlas, kaya nila inupahan si Egan para nakawin ang mga ito para sa kanila nang hindi nalalaman ni Philip. Sa kasamaang palad, sinira ni Valerian at Laureline ang planong iyon. Ngayong alam na nila ang kanilang kwento, nagtitiwala ang mga alien na gagawin nila ang tama at ginigising nila si Philip, na agad na humiling kina Valerian at Laureline na arestuhin ang mga taga-Mal, sinasabing nagsisinungaling ang mga ito at na ang planeta ay hindi tinitirhan noong sila ay nakikipaglaban sa lugar na iyon. Hindi nila ito pinaniwalaan. Sa katunayan, nahulaan na nila kung ano talaga ang nangyari.
Si Philip ang sundalong namuno noon, at nagpasya siyang magpadala ng mga missile nang hindi iniintindi na may mga taong nasa planeta. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin pagkatapos ay burahin ang lahat ng ebidensya. Ito ang dahilan kung bakit niya pinatay si Major Samke at gumawa ng kwento tungkol sa kontaminadong sona nang magpakita ang mga taga-Mal sa Alpha. Sumuko si Philip at inamin na totoo ito, sinasabing ginawa niya lang iyon para pigilan ang mga tao na mawalan ng kredibilidad at impluwensya sa Alpha bago niya utusan si Valerian na arestuhin ang mga pinuno. Malinaw na hindi nakinig si Valerian at sa halip ay sinuntok niya ito bago niya ibinigay sa mga alien ang perlas na dala niya. Gusto ring ibigay ni Laureline sa kanila ang converter, pero tumutol si Valerian. Itinuturo na ito ay pag-aari ng gobyerno para lang magbago ang isip niya nang sabihin ni Laureline na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang pakasalan siya, hindi niya naiintindihan ang pag-ibig. Bilang pasasalamat sa pagpapahintulot sa kanya na gawin ito, sa wakas ay hinalikan niya siya sa labi. Dumating ang mga tauhan ni General Barr at ang mga K-Trans sa kabilang panig ng kumikislap na pader at kinumpirma na walang kontaminasyon bago magtanim ng mga pampasabog. Samantala, pinakain ng pinuno ng Mal ang perlas sa converter, at sa wakas ay nalikha ang enerhiyang kailangan nila para paganahin ang bagong sasakyang kanilang itinayo, na lumikha ng isang hologram na ginagaya ang kanilang lumang planeta. Ngayong tapos na ang kanilang misyon, makakapahinga na ang prinsesa sa kapayapaan, kaya inalis ng mga pinuno ang kanyang kaluluwa mula sa katawan ni Valerian. Nang marinig nila ang tungkol sa mga sundalo sa labas, isang grupo ng mga alien ang tumawid sa pader at kinausap sila ng mahinahon, na ipinapakita na wala silang balak na manakit. Nakita ito ni Barr at mas lalo siyang nakumbinsi sa katotohanan nang tawagan siya ni Valerian at Laureline at ikwento sa kanya ang buong pangyayari, pero para kanselahin ang operasyon, kailangan pa rin niya ng kumpirmasyon mula kay Philip. Kinaladkad siya ng dalawa papasok at sinubukan siyang papagsalitin, pero sa halip, nagbigay siya ng utos na lipulin, na agad namang sinunod ng kanyang mga K-Trans. Nagsimulang pumatay ang mga droid sa parehong mga tao sa pader at sa mga nasa command room, kung saan inutusan ni Barr si Neza na ihinto ang countdown. Habang patuloy na sinusuntok ni Laureline si Philip at tumawid naman si Valerian sa pader para barilin ang mga K-Trans, palihim na gumalaw si Neza at binuksan ang isang control panel, direktang nakikipagtrabaho sa pinagmulan. Nagawa niyang ihinto ang mga bomba isang segundo bago sila sumabog, at matagumpay na nakaalis ang mga taga-Mal sa Alpha sakay ng kanilang bagong starship. Nang matagpuan ng ilan sa mga nakaligtas na sundalo si Philip na nakabitin sa kisame sa butas na iniwan ng mga taga-Mal, sinabi ni General Barr sa kanila na arestuhin siya para sa kanyang mga krimen sa digmaan. Sina Valerian at Laureline ay nagawa ring makatakas gamit ang service vessel na ginamit ng mga taga-Mal sa pagdating nila sa Alpha. Habang naghihintay na masagip, muling tinanong ni Valerian si Laureline kung papakasalan niya siya, at sa pagkakataong ito, sinabi niyang baka, bago niya ito halikan sa labi. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Suzette Gonzalez, Cas Elijah, Akari Sato from BGC, Archie Kente from Kalibo Aklan, Jeffrey Bore from Cebu City, Mark Miguel from Baliwag Bulacan, Miller Liwag from Pasig, Napoleon Dictado from Pandacan Manila, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, Rosalie Bernal from Bagong Silang Caloocan City, at Simsevi from Riyadh. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.